Mga galawan ng may sayad black. Guys, itong mga pinaggagawa nila, lalo na itong sa pagbubuo naman daw ng subcommittee ng Blue Ribbon sa pangunguna ng siyempre sino pa, si Marco Tae. Si Marco Tae na isang pinagpipitagan at walang dungis. Napakalinis, di ba? At napakadalisay ng kanyang budhi at pag-iisip at walang halong walang halong korupsyon. Si Marco Tae. At pangungunahan ang kanyang ang subcommittee ng Blue Ribbon. Eh yun nga lang, mukhang illegal yung pagkakagawa. Pero tingnan na lang natin sa magiging debate. Ang tanong lang naman dyan, matutuloy ba sa June 4? Kasi guys, eto personally kung ako ang tatanungin, gusto ko nga masalang talaga itong 18 Marines. Sana kung hindi naman si Marco Beta at halimbawa magkaroon ng rigodon sa Lunes o sa mga darating na araw, kung kahit nasa majority ng ang Blue Ribbon uli, nasa minority na uli ang Blue Ribbon, kasi lumipat lang ang isa rigodon yan Sigurado yan, mag-o-11 kasi yan di ba? Makukulong si Jingay. Oh. So magiging 10 na lang sila, guys. So ibig sabihin yan, kahit pa ang presidente ay ang presiding officer at Senate President ay si Madam 10K, wala na yon, lame duck yun. At may kakayanan na ngayon ang minority na sabihin nila bakante lahat ng posisyon at para magbotohan ng bagong mga committee chairman. Sa madaling salita, mauubos, mawawala sa kanila ang ang tawag dito, chairmanship. Mawawala sa majority kasi wala na silang bilang. Isa lang ang tumawid pa kabila, ha? So, abangan natin yan sa Lunes. Kaya ang tanong, matutuloy ba? Sa totoo lang, gustong-gusto kong matuloy na mapaharap sa Blue Ribbon ng 18 Marites. Para tingnan natin kung sino ang makukontent. Anyway, guys, ang mga discarding ito, diversionary, although gusto nating matuloy. Pero, this is part of their, diversionary tactics, para ibaling or tanggalin ang isip ng mga tao dito sa patungkol sa impeachment, kagaya nga ng sinabi niya, totoo 'yun. Sinabi ni tingog congressman, si Asidre. So tulad ng sinabi niya, diversionary ito, totoo naman, para mawala ang focus. At ito ay style nila ng may sayad black na 'yan. Para sa ganon, ma-focus, mawala yung attention sa impeachment at yung pagka-hype ng mga tao at yung pag-interest ng mga tao na na para dito sa impeachment ay mabaling sa flood control. At syempre, natural, pag nag-hearing na ito sa pangunguna ni Marco Tae, gagawa-gawa na naman ng mga kwento yan at mga kung ano-anong invento at kung ano-anong mga naratibo kagaya ng mga video-video. Maglalabas na niya, mga video-video na naman. Baka hindi lang maleta ang gagamitin nila, duffel bag na. At syempre, sanay na sanay yan sa mga fake news at sa mga video, directed by Daryl yan. Ang tanong, matutuloy ba ang June 4? Ang June 4 yata, Miyerkules, Tingnan natin, kung matutuloy, paano pag nagkarigo doon? Ay, naku, puro din, So, ito ay malinaw na diversionary tactics lang. Pero mga didilis, may sayad black na bobo, mga senador na bobo. Hindi yung hindi yung Fantastic 11, kundi itong mga nasa majority black ngayon, puro bobo yan. At mga senador na kriminal, yan, makinig kayo. Hindi makakalimot ang tao at hindi nyo maiaalis ang atensyon sa pagnanasa na makita ang katotohanan sa mga pinaggagawa nitong si Inday Sayad ninyo. Yung pagiging siraulo nito, pagwawaldas at pagtakbo sa responsibilidad ay hindi yan pababayaan ng taong bayan na basta ganun-ganun na lang nakakalimutan. Kaya kahit anong diversyon ang pinaggagawa ninyo, ay naku po, Rudy, ang masasabi lang namin sa inyo, mga siraulo, F you! Di ba? Kala ninyo may divert ninyo kami ng mga style ninyo yan? Kala ninyo kaya nyong iligaw ang taong bayan? Pues, nagkakamali kayo. Nagkakamali kayo, mga senador kayo ng mga siraulo.
Hindi nyo maida-divert ang atensyon ng taong bayan para mawala ang focus sa impeachment. Kaya kahit anong mga sarswela ninyo pinaggagawa diyan, puro kalukuhan, kahit ano lang mga pinapasok ninyo mga usapin, simula nung maupo ito si Madam 10K, talagang sari-sari nilang pinaggagawa, pinag-iimbento. Pues, hindi kayo magtatagumpay, sigurado yan. Tsaka, akala ninyo makakalimot ang taong bayan, markado na kayo, mga hinayupa kayo. Anyway, si Marco Beta, pagbigyan nga natin. Ako gusto ko rin itong mapagbigyan, Alam nyo kung bakit? Ilang araw na lang yan, Ilang panahon na lang yan sa laya. Ilang panahon na lang yan sa laya. Si Marco Tae, kaya, sige na, pagbigyan na natin. Total, ang naniniwala lang naman sa mga ito, kakaunti lang, sila-sila na lang. Di ba? Sila-sila na lang naman na nagluluko. Wala naman nagpapapaniwala sa mga ito. Kung marami ba nagpapapaniwala sa mga yan, bakit walang pumupunta sa rally? Ang marami rito, aminado ako, hindi natin kaya, mga ka-BBM ko, hindi natin kaya ang mga ito pagdating sa trolls. Kasi ang mga BBM na sumusuporta sa Pangulo, ito yung mga talaga, mga organic talaga ito, mga tunay na tao, ang sumusuporta kay Inday Sayad, kakaunti na nga, ang marami lang trolls. Alam mo kung bakit? Kita mo, pag may rally, sa dinami-dami ng trolls, kita mo, ang pumupunta sa rally, mga 30, puro vloggers pa. Tapos, hindi pala 4 na buwan sa loob ng 6 na buwan, ang perma, 304,000. Sa Tayjan ka na lang. Sabi ko sa inyo, trolls na nga marami rito Kaya, baliwala yan. Kaya ako tatanungin nyo Kaya lang gusto ko, sana yung 18 Marines na yan, yung 18 Marites na yan, humarap talaga sa Blue Ribbon yan. Nang magisa ang mga yan, tingnan natin ang mga pinagsasasabi niya. Ina-underestimate nyo na naman yung mga natin Itong mga nasa minority Baka umiyak na naman kayo sa bandang huli. Kagaya ng pag-iyak ni Marco Tae nang ma-contempt itong si Diskaya. Hindi nagkaig Tsaka wag kayo namang 18 Marines, 18 Marites pala, sorry. Kayong 18 Marites, ingatan ninyo ang pananiniwalaan ninyo. Paniwala kayo kay Marco Tae, Alalahanin ninyo si Diskaya. Ayaw, nakakulong. Paniwala kayo, Marco Tae, hiningan lang ng pera, pero anong resulta? Ayaw, nakakulong. Bobong lawyer yan Lower rank lawyer nga yan. Sobrang bobo. Kita mo, pinahamak ang kanyang sarili. Kanyang kabobo yan. Kaya mag-iingat kayo, 18 Marites. Sa bagay, bobo rin naman kayo. Magsama-sama na kayong puro bobo. Ay, nako. Anyway, yun lang. Manatili kayo mga bobo at may side, mga hinayo pa kayo. Sa pagkala mga side, laging hi.